Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 3, Aralin 2. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa ang pambansang pamahalaan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nasusuri ang balangkas o istruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Una, natatalakay ang kahulugan ng pamahalaan. Ikalawa, naihahambing ang kapangyarihan ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Ikatlo, nahihinuha ang ugnayan ng mga sangay ng pamahalaan sa ikauunlad ng bansa. At ikaapat, nakagagawa ng balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Mga kaalaman. Ang pambansang pamahalaan. Separation of powers o paghihiwalay ng mga kapangyarihan at tatlong sangay ng pamahalaan. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng isang munting balik-aral. Pansinin, tuklasin. Ano ang konsepto o aralin mula sa mga clues at simbolong makikita na nagpapahayag ng kahulugan nito? Tingnan nating mabuti ang dalawang larawan. Ano ang salitang mabubuo ninyo mula dito? Tama, pamahalaan. Hanap, usap, kalap, itala at makibahagi. Ang mga mag-aaral ay isasagawa ang pagsusuri sa mga tanong na sumasalamin sa isinagawa nilang naunang gawain. Hahanap sila ng kapareha at kanilang pag-uusapan o sasagutan ang mga sumusunod na katanungan. Narito ang mga tanong. Una, bakit mahalagang malaman ang kahalagahan at balangkas ng ating pamahalaan? Ikalawa, bakit kaya mahalaga na may ugnayan ang lahat ng sangay ng pamahalaan? Ikatlo, sa tingin mo, mahalaga bang makialam, makilahok at tumulong ang mga mamamayan sa pamahalaan para sa ikauunlad ng bansa? At ikaapat, may mga tanong ka pa bang naiisip na gustong malinawan tungkol sa paksa? Isulat ito sa patlang. Sagutan ang mga tanong sa pamamagitan ng tugon mo, tugon niya. Isulat ito sa iyong kwaderno. KWHL chart. Ikuwento, wariin, hanapin at lagumin. Hinihingi ng makikitang chart ang iyong inisyal at pinal na pag-unawa patungkol sa aralin. Punan ang hinihinging impormasyon. Narito ang chart na ating sasagutin. K. Ano-ano ang nalalaman ko? W. Ano-ano ang gusto ko pang malaman? H. Paano ko pa ito matututunan? L. Ano-ano ang natutuhan ko? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Gawin ang sumusunod na gawain sa interaktibong pamamaraan. Punan mo ako,
Susing salita ng aralin. Buuin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Gawing gabay ang mga pahayag na makikita sa ibang hanay upang matukoy ang konsepto. Una, siya ang punong pinuno ng sangay ng tagapagpaganap at pambansang pamahalaan. Ang sagot, Pangulo. Ikalawa, ito ay binubuo ng kapulungan ng mga kinatawan ng bawat kongresyonal na distrito sa bansa. Ang sagot, Kongreso. Ikatlo, ito ay tinatawag ding kapulungan ng mga senador. Ang sagot, Senado. Dito dumudulog ang sinumang tao na hindi sumasang-ayon sa anumang desisyon ng mababang hukuman. Ang sagot, Korte Suprema. Panghuli, sila ang bumubuong kasamahan ng mga senador sa pagbuo ng mga ipapanukalang batas sa bansa. Ang sagot, kinatawan. Ikalawang araw. Mula sa nakaraang mga gawain, tatanungin ang mga mag-aaral ng mga iba't ibang pamprosesong tanong. Narito ang mga katanungan. Una, ano ang pamahalaan? Ano ang bumubuo sa pamahalaang pambansa at pamahalaang lokal? Ikalawa, ano ang mga sangay o institusyong bumubuo sa pamahalaan? Ikatlo, ano ang gampani ng mamamayan sa pagbuo at pamamalakad ng pamahalaan? At ikaapat, ano ang kailangang taglayin ng mamamayan at pamahalaan para mas mapaunlad pa ang bansa? Ang pamahalaan ay isang organisasyon na namumuno at nangangasiwa sa isang bansa o komunidad. Ang pamahalaang pambansa ay binubuo ng Pangulo, Kongreso, Korte at iba pang ahensya na namamahala sa buong bansa. Ang pamahalaang lokal naman ay binubuo ng mga opisyal tulad ng gobernador, mayor at mga konsehal na namamahala sa mga lalawigan, bayan o lungsod. Ang tatlong sangay ng pamahalaan. Una ay tagapagpaganap o executive. Ito ang sangay na nagpapatupad ng mga batas at programa ng gobyerno. Pinamumunuan ito ng Pangulo kasama ang Vice-Presidente at mga kagawaran o ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Education o DepEd at Department of Health or DOH. Ikalawa ay tagapagbatas o legislative. Ito ang sangay na gumagawa ng mga batas. Binubuo ito ng Kongreso na may dalawang bahagi. Una, mataas na kapulungan o Senado. Binubuo ng 24 na senador na inihahalal ng buong bansa. Sila ang gumagawa, nagrerebisa at nagpapatibay ng mga batas kasama ang mga kinatawan sa mababang kapulungan. Ikalawa ay ang mababang kapulungan, mga kinatawan o congressman na nagmumula sa iba't ibang distrito ng bansa.
Ikatlo ay ang panghukuman o judiciary. Ito ang sangay na nagpapaliwanag ng batas at nagdedesisyon kung tama o mali ang mga ginawa ng tao o pamahalaan ayon sa batas. Pinamumunuan ito ng Korte Suprema, ang pinakamataas na hukuman sa bansa, kasama ang iba pang mga mababang hukuman. Ang gampani ng mamamayan sa pagbuo at pamamalakad ng pamahalaan. Una ay pagboto. Pagpili ng tamang lider na magsisilbi sa bayan. Ikalawa ay pagsunod sa batas. Pagiging mabuting mamamayan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin. Ikatlo ay ang pagbabayad ng buwis, pagtulong sa pagpopondo ng mga proyekto at programa ng pamahalaan. Ikaapat, pakikilahok sa mga programa, pagtulong sa mga gawain ng komunidad at pamahalaan. Ikalima, pagmamalasakit sa bayan, pagkakaroon ng disiplina, respeto at pagmamahal sa bansa. Para mas mapaunlad pa ang bansa, kailangang taglayin ng mga mamamayan ang mga sumusunod: disiplina, pagsunod sa batas at pagiging responsable, pagkakaisa, pagtutulungan para sa ikabubuti ng lahat, pagmamalasakit, pagmamahal sa bansa at pakikilahok sa mga gawain para sa pag-unlad, at sipag at tiyaga, pagsusumikap sa trabaho at pag-aaral. Para naman sa pamahalaan, narito ang mga sumusunod: katapatan, pagiging tapat sa tungkulin at hindi sa korupsyon. Malinis na pamumuno, pagsisilbi ng maayos at makatarungan para sa lahat. Serbisyo sa bayan, pagbibigay ng maayos na programa at proyekto na makakatulong sa mamamayan. At panghuli, pagiging bukas sa mamamayan, pakikinig sa mga pangangailangan at suwestyon ng tao. Kaugnay na paksa bilang isa, ang pambansang pamahalaan. Ang pamahalaan ay isa sa 4 na elemento ng isang bansa. Ito ay isang ahensya kung saan ang kagustuhan ng mga mamamayan ang naipahahayag at naipatutupad. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay pagsilbihan at pangalagaan ang kapakanan ng kaniyang mga mamamayan. Kailangan ang pamahalaan upang maipatupad ang iba't ibang tungkulin para sa mga mamamayan. Una ay ang pagpapatupad ng mga paglilingkod at programa para sa kapakanan ng mamamayan. Ikalawa, pangangalaga ng mga karapatan ng mga mamamayan. Ikatlo, pagtatanggol sa bansa mula sa panganib o pagsalakay. Ikaapat, paglalapat ng hustisya. Ikalima, pagsulong ng pambansang interes. At ang panghuli, pakikitungo sa ibang interes. Narito naman ang uri ng balangkas ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na kinikilala ang konsepto ng demokrasya bilang ito'y uri ng kanilang pamahalaan. Ang pamahalaang ito ay pinamumunuan ng mga leader na inihalal ng mga mamamayang may sapat na gulang na nagluklok sa kanila,
Bukod dito, may karapatan din ang mga mamamayan na makialam o pumuna sa paraan ng pagpapatakbo ng pinuno ng pamahalaan. Sa pamahalaang demokratiko, ang mga tao rin ang pumipili ng mga pinunong gagawa ng batas at magpapatupad nito. Bukod dito, ang mga mamamayan ay pantay-pantay sa harap ng batas, kung saan binibigyan ng pagkakataon at pribilehiyo ang bawat isa. Gayun din, sa pamahalaang demokratiko, ang pagbibigay ng parusa sa mga taong nagkasala ay dapat na naaayon sa batas. Sa pamahalaang demokratiko, ang mga tao rin ang pumipili ng mga pinunong gagawa ng batas at magpapatupad nito. Bukod dito, ang mga mamamayan ay pantay-pantay sa harap ng batas, kung saan binibigyan ng pagkakataon at pribilehiyo ang bawat isa. Gayon din, sa pamahalaang demokratiko, ang pagbibigay ng parusa sa mga taong nagkasala ay dapat na naaayon sa batas. Nararapat na dumaan sa isang legal na proseso ang paglilitis ng isang taong nagkasala bago siya mabigyan ng karampatang parusa. Sa pamahalaang demokratiko, hindi kailangang gumamit ng dahas upang magkaroon ng pagbabago. Ang mga pagbabago ay maaaring makamit sa pamamagitan ng isang mapayapang halalan o sa pamamagitan ng pagpapanukala ng batas o pagsususog sa saligang batas. Pambansang pamahalaan. Sa ilalim ng Konstitusyon ng 1987, ang tatlong sangay ng pambansang pamahalaan ay: una, sangay ng tagapagpaganap, binubuo ng Pangulo, Pangalawang Pangulo at Gabinete. Ikalawa, sangay na tagapagbatas, binubuo ng mga senador at mga kinatawan. Ikatlo, sangay ng tagahukom, binubuo ng punong hukom at mga kagawad na hukom. Ang Pilipinas ay isang bansang demokratiko. Ang nagpapatakbo ng pamahalaan ay ang mga taong inihalal ng taong bayan, kaya masasabing ang mga mamamayan ang pinanggagalingan ng kapangyarihan. Ang tatlong sangay ng pamahalaan ay mayroong pantay-pantay na kapangyarihan. Maaaring itama ng isang sangay ang kabilang sangay lalo kung mayroong nilabag na batas o di kaya ay di ginagamit ng wasto ng isang sangay ang kanilang kapangyarihan. Ang konseptong ito ay tinatawag na check and balance. Ang sangay tagapagpaganap o ehekutibo. Ayon sa Artikulo 5, Section 1 ng Konstitusyon ng 1987, ang kapangyarihan at tungkulin ng tagapagpaganap ay nakaatang sa Pangulo ng Pilipinas. Pinipili siya sa pamamagitan ng tuwirang paghalal ng mga mamamayan. 6 na taon ang kanyang panunungkulan at hindi na maaaring mahalal pa sa pangalawang pagkakataon. Kwalifikasyon upang mahalal na Pangulo o Pangalawang Pangulo. Isang likas na mamamayan ng Pilipinas, isang rehistradong botante, nakababasa at nakasusulat. 40 taong gulang pataas sa araw ng halalan. Naninirahan sa Pilipinas sa 10 taon bago ang halalan. Narito ang kapangyarihan at tungkulin ng Pangulo.
Humirang ng mga pinuno ng mga kagawaran. Ang iba pang hinihirang ng Pangulo ay ang mga embahador at konsul sa ibang bansa, mataas na opisyal ng sandatahang lakas, miyembro ng Korte Suprema, mga pinuno ng mga kagawaran at sandigang bayan. Ang mga hinirang ay dapat pagtibayin ng Commission on Appointments o CA. Ipinatupad ang mga batas ng bansa. Gumanap bilang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas. Magpanukala ng batas sa Kongreso. Magsumite ng panukalang budget ng kita at gastos ng pamahalaan sa Kongreso. Makipagkasundo sa mga international financing institution sa pag-utang para sa kapakanan ng bansa na aprobado ng Central Monetary Authority. Iharap sa Kongreso sa pagbubukas ng unang regular na sesyon ang ulat nito sa bansa at ang kaniyang programa para sa pamahalaan. Katawanin ang bansa sa mga internasyonal na pagpupulong at gampanan ang lahat ng tungkuling iniatang sa kanya ayon sa batas. Narito naman ang kapangyarihan at tungkulin ng pangalawang Pangulo. Gampanan ang mga tungkuling iniatang sa kanya ng Pangulo. Maging miyembro ng gabinete o kagawaran na itinakda ng Pangulo sa kanya. Makipagtulungan sa Pangulo sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Gampanan ang lahat ng tungkulin na iniatang sa kanya ayon sa batas. Ang gabinete. Ang Pangulo ay tinutulungan ng mga tanggapan at kagawaran sa pagpapaunlad ng mga batas. Ang mga kagawarang ito ay pinamumunuan ng mga kalihim na hinirang ng Pangulo at sinang-ayunan ng Commission on Appointments. Narito ang ilan sa mga kagawaran ng pamahalaan na nasa ilalim ng pamamahala ng Pangulo. Kagawaran ng Agrikultura. Tungkulin ng kagawarang ito na itaguyod ang pag-unlad na pang-agrikultura ng bansa. Tungkulin nitong magbigay ng paglilingkod sa mga tagalikha ng pagkain. Kagawaran ng Edukasyon. Tungkulin ng kagawarang ito na magplano at magpatupad ng mga patakaran, programa at proyekto ukol sa mataas na kalidad ng edukasyon. Kagawaran ng Ugnayang Panlabas. Tungkulin nito ang pagsasaayos ng ugnayang panlabas ng ating bansa. Pangalagaan ang mga Pilipinong nasa ibang bansa at pamahalaan ang mga embahada at tanggapang konsular na nasa ibang bansa. Kagawaran ng Pananalapi. Tungkulin ng kagawarang ito na magsagawa ng mga plano ukol sa pagkukunan ng pondo ng pamahalaan, pagpapatupad ng mga patakaran sa pananalapi at pagbubuwis, at ang pagsasaayos ng mga utang panlabas at panloob ng pamahalaan. Kagawaran ng Kalusugan. Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang kalusugan ng mamamayan. Tungkulin din ito ang magbigay ng kaalamang pangkalusugan at magpatupad ng mga batas na may kinalaman sa kalusugan. Kagawaran ng Paggawa at Empleyo. Tungkulin nito na bigyan ng proteksyon ang mga manggagawa at iayos ang ugnayang employer at employee. Sa kanila idinudulog ang mga kaso sa pagitan ng mga manggagawa at mga kumpanya o pabrika.
Kagawaran ng tanggulang pambansa. Tungkulin ng kagawarang ito na pangalagaan ang mga mamamayan ng bansa laban sa mga panloob at panlabas na panganib. Pinananatili nito ang kapangyarihan at kaayusan ng bansa. Kagawaran ng budget at pangangasiwa. Tungkulin ng kagawarang ito na tulungan ang Pangulo sa paghahanda ng budget ng pamahalaan, pagsasaayos ng isang sistema tungo sa epektibong pagpapatakbo ng pamahalaan at pangangasiwa sa pagpapasweldo at pagposisyon ng mga naglilingkod sa pamahalaan. Ang sangay tagapagbatas o lehislatibo. Ang Kongreso ng Pilipinas o lehislatibo ay ang sangay tagapagbatas ng pamahalaan. Ayon sa 1987 Konstitusyon, ang kapangyarihang lehislatibo o tagapagbatas ay ibinibigay sa Kongreso ng Pilipinas na siyang kinabibilangan ng Senado at ng kapulungan ng mga kinatawan o House of Representatives. Ang mga kasapi ng Senado at kapulungan ng kinatawan ay tuwirang inihahalal ng mga tao. Narito naman ang mga kwalipikasyon ng isang senador. Likas na mamamayan ng Pilipinas o natural-born citizen. 35 na taong gulang pataas sa araw ng halalan. Nakababasa at nakasusulat. Para naman sa kwalifikasyon ng isang kongresista, maliban sa kinatawang party list, rehistradong botante dapat sa distrito na paghahalalan sa kanya. Nakapanirahan doon sa loob nang hindi kukulangin sa 1 taon bago sumapit ang araw ng halalan. Likas na mamamayan ng Pilipinas o natural-born citizen, 35 na taong gulang pataas sa araw ng halalan, at nakababasa at nakasusulat. Narito naman ang mga bumubuo ng lehislatura. Binubuo ng 24 na senador at 297 na kinatawan ang lehislatura. Ang mga senador ay nanunungkulan sa loob ng 6 na taon at maaaring mahalal sa 2 magkasunod na termino. Inihalal sila ng mga mamamayan ng buong Pilipinas. Ang mga kinatawan ay may 238 na mambabatas na pandistrito at 59 na pansektor ng mga kinatawan. Ang mga kinatawan ay inihahalal ng mga tao sa distrito na kanilang kinatawan, ayon sa ika-17 Kongreso. Naglilingkod ang mga kinatawan sa loob ng 3 taon, ngunit hindi maaaring higit sa 3 magkakasunod na termino. Narito naman ang mga tungkulin at kapangyarihan ng lehislatura. Gumagawa ng batas, pagtibayin ang pakikipagsunduan at trabaho ng ibang bansa, aprubahan ang taunang budget ng pamahalaan. Mapabuti at magtakda ng buwis. Aprubahan ang paghirang sa tungkulin sa ginawa ng Pangulo sa pamamagitan ng komisyon sa paghirang sa tungkulin. Dumako na tayo sa sangay panghukuman o hudikatura. Ang mga korte ay isa pang pangunahing sangay ng pamahalaan. Ang mga ito ay itinatag upang pangalagaan ang karapatan ng mga mamamayan laban sa paglabag dito ng iba pang tao o
o ng pamahalaan. Ang kapangyarihang panghukuman ay nakasalalay sa kataas-taasang hukuman at sa mga mababang hukuman. Tatlo ang pangunahing tungkulin ng sangay na ito. Una, pakinggan at suriin ang mga kaso. Ikalawa, isaad ang kahulugan ng batas. At ikatlo, ilipat ang batas sa mga kaso. Narito naman ang kwalifikasyon ng punong mahistrado at kasamang mahistrado. Isang katutubong ipinanganak na mamamayan o natural-born citizen ng Pilipinas. 40 taong gulang pataas. 15 taong nanunungkulan bilang hukom sa mababang hukuman o nagsasanay ng abogasya sa Pilipinas. At bilang pagsunod sa mga probisyon ng 1987 Constitution, ang Korte Suprema ay binubuo ng isang punong mahistrado at 14 na katuwang na mahistrado, pawang magsisilbi hanggang sa edad na 70. Ang punong mahistrado at mga katuwang na mahistrado ay hinihirang ng Pangulo ng Pilipinas. Pinipili mula sa sinalang na listahan na isinusumite sa kanya ng Judicial and Bar Council. Kailangang mapunuan ng Pangulo ang posisyon sa loob ng 90 araw mula sa pagkakabakante nito. Mga likas na kapangyarihan ng Korte. Ipatawag at paharapin ang mga testigo. Hingan ng panunumpa sa katotohanan ang mga testigo. Panatilihin at ipatupad ang kaayusan sa hapag nito. At ipasunod ang mga pasya at kautusan nito. Ang pinakamataas na hukuman ay ang Korte Suprema. Ang mahabang hukuman ay ang sumusunod. Court of Appeals. Dito muling nililitis ang mga kasong napagpasyahan na ng mas mababang hukuman. Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court at Municipal Trial Court. Dito nalilitis ang mga kaso kung saan naghahanap ang nasasakdal ng mga testigo upang maghanap ng ebidensya. Narito ang mga gawain para sa unang araw. Pinatnubayang pagsasanay, pamprosesong at pangunawang katanungan. Pakinggan ang mga paliwanag sa bawat elemento ng pagkabansa. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong na ibibigay. Una, ano ang kahulugan ng pambansang pamahalaan sa ating bansa at sa kanyang mga mamamayan? Ang sagot, ang pambansang pamahalaan ang namumuno sa ating bansa. Ito ang gumagawa ng mga batas, nagpapanatili ng kaayusan at tumutulong sa mamamayan sa pamamagitan ng mga proyekto at serbisyo. Ikalawa, ano ang mga mahahalagang tungkulin o kahalagahan ng pambansang pamahalaan? Ang sagot, ang pambansang pamahalaan ay gumagawa ng batas, nangangalaga sa kaligtasan, tumutulong sa panahon ng sakuna at nagbibigay ng edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyo para sa mamamayan. Ikatlo, ano-ano ang mga kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaan? Ang sagot, una, tagapagbatas o lehislatura. Sila ang gumagawa ng batas. Ikalawa, tagapagpaganap o ehekutibo. Sila ay tinutupad ang mga batas.
Ikatlo, tagapaghukom o hudikatura. Nagpapasya kung tama o mali ang mga ginagawa ng tao ayon sa batas. Ikaapat, sa iyong palagay, maganda o akma ba ang ganitong uri ng pamahalaan sa ating bansa? Pangatwiranan ang sagot. Ang sagot, oo, maganda ang ganitong uri ng pamahalaan dahil may tamang sistema. Ang bawat sangay ay may trabaho para matiyak na maayos ang lahat. Halimbawa, kung may batas, may sumusunod dito at may nagpaparusa sa mga hindi susunod. Sa ganitong paraan, nagiging mas maayos at mas ligtas ang ating bansa. Paglalapat at pag-uugnay. Ugnay-unawa. Ating ilapat at iugnay. Isulat ang P kung ang pahayag ay tumutukoy sa balangkas ng pamahalaan ng Pilipinas at DP kung hindi. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Una, ang mga pinuno ng ating bansa ay inihahalal ng mga mamamayan. Ikalawa, may 3 sangay na bumubuo sa ating pamahalaan. Ikatlo, ang mamamayan ay nabibigyan ng higit na pribilehiyo sa harap ng batas. At ikaapat, ang inihalal na pinuno ay may pananagutan sa mga tao. Ikalima, walang limitasyon ang kapangyarihang taglay ng isang pinuno. Ika-6, may pantay-pantay na karapatan ang bawat mamamayan. Ika-7, ang pinuno o pangulo ay nagtataglay ng kapangyarihan bilang mambabatas, tagahatol at commander ng sandatahang lakas. At ika-8, maaaring gumamit ng dahas ang pangulo kung nais niyang magsagawa ng isang pagbabago sa bansa. Narito naman ang mga sagot. Ikalawang araw, mga gawain. Paglalapat at pag-uugnay, tuklas, lutas. Isipin at sagutin natin. Kumpletuhin ang concept map upang matalakay ang kahulugan at kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Sagutin natin. Kahulugan ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay namumuno sa isang bansa. Ito ang gumagawa ng batas, nagpapanatili ng kaayusan at tumutulong sa mga mamamayan sa kanilang pangangailangan. Kahalagahan ng pambansang pamahalaan. Una, kaayusan at seguridad. Pinapanatili ang kapayapaan sa bansa at iniingatan ang mga mamamayan mula sa kapahamakan. Ikalawa, pagtulong sa panahon ng sakuna. Nagbibigay ng tulong at suporta sa mga tao kapag may sakuna o problema tulad ng bagyo, lindol at iba pa. At ikatlo, pagbibigay ng serbisyo. Nagbibigay ng edukasyon, kalusugan at iba pang pangangailangan para sa kapakanan ng lahat. Ang sumusunod na katanungan ay maaaring gawing gabay ng guro sa pagtatalakay ng aralin. Una, sa hawak na kapangyarihan ng Pangulo ngayon, sa iyong palagay, nagagambanan ba ng maayos ng kasalukuyang Pangulo ang kanyang tungkulin? Patunayan. Maaaring sagot, oo, nagagampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin kapag naipapatupad niya ang mga batas ng maayos, nagbibigay ng tulong sa mga tao, at pinapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Halimbawa, ang mga programa para sa edukasyon,
kalusugan at ekonomiya ay nagpapakita ng kanyang gawain. Ikalawa, paano nakatutulong sa pag-unlad ang mga gabinete ng bansa? Maaaring sagot, ang gabinete ng bansa ay tumutulong sa Pangulo sa pamamagitan ng pangangasiwa sa iba't ibang ahensya. Sila ang nag-aalaga sa mga pangangailangan ng bansa, tulad ng edukasyon, kalusugan, kalikasan at ekonomiya. Ikatlo, paano nakakatulong ang sangay tagapagbatas sa pag-unlad ng bansa? Maaaring sagot, ang sangay tagapagbatas ay gumagawa ng mga batas na makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Ang mga batas na ito ay para sa kapakanan ng mga mamamayan tulad ng pagbibigay ng edukasyon, kalusugan at trabaho. Ikaapat, sa iyong palagay, bakit mahalagang mabantayan ang mga kilos at pag-uugali ng mga pinuno at kawani ng pambansang pamahalaan? Maaaring sagot, mahalaga itong mabantayan upang masigurado na ginagawa nila ang kanilang tungkulin ng tapat at maayos. Kung hindi mababantayan, maaaring magkaroon ng katiwalian at hindi magagamit ng tama ang pera ng bayan. Ikalima, masasabi mo bang ang Pilipinas ay napapatakbong mabuti ng kasalukuyang administrasyon? Ipaliwanag ito. Maaaring sagot, oo, kung makikita natin na may mga proyekto at programa para sa mga tao, tulad ng pagbibigay ng ayuda sa mahihirap, pag-ayos ng mga kalsada, at pagpapabuti ng edukasyon. Ngunit, mahalaga rin na patuloy nating bantayan ang kanilang mga gawain upang masiguradong maayos ang pamamalakad. Ikatlong araw, mga gawain. Tala, kaalaman, italang mabuti, tiyak, tumpak, palagi. Kumpletuhin ang PMI chart. Isulat sa column P ang mga kahalagahan o positive o advantages ng pamahalaan at sa column M ang disadvantages ng ating pinag-aralan. Sa column I naman ang mga kawili-wiling bagay na iyong natuklasan sa ating aralin. Narito ang chart na inyong sasagutan. Gawin ito sa inyong kwaderno. Tala, kaalaman, italang mabuti, tiyak, tumpak, palagi. Sasagutin ang exit ticket form bilang tanda ng pagtatapos ng kanilang pag-aaral ng aralin. Ang aking natutunan mula sa aralin ay isulat ito sa ticket. Ika-4 na araw, mga gawain. Pagsusulit, kilalanin at tukuyin, iyong alamin. Buuin ang Venn diagram. Isulat ang pagkakaiba at pagkakapareho ng tatlong sangay ng pambansang pamahalaan. Samantala, sa pamahalaang lokal, iyong itala ang mga tungkulin at gampanin ng iba't ibang unit ng lokal na pamahalaan. Narito ang mga kasagutan. Sangay na tagapagpaganap o ehekutibo, pinamumunuan ng Pangulo, tumutupad at nagpapatupad ng mga batas, nangangasiwa sa pang-araw-araw na operasyon ng pamahalaan.
Sangay tagapagbatas o lehislatura. Gumagawa, nag-aamyenda at nagpapawalang bisa ng mga batas. Binubuo ng Kongreso, Senado at mababang kapulungan. Sangay panghukuman o hudikatura. Nagbibigay interpretasyon sa mga batas. Sinisiguro na ang mga batas ay naipapatupad ng tama. Pinamumunuan ng Korte Suprema. Pagkakapareho ng tatlong sangay. Lahat ay may tungkulin na maglingkod para sa bansa at mga mamamayan. May kapangyarihang nakalaan ayon sa saligang batas at nagkakaisa para sa kaayusan at kaunlaran ng bansa. Tayahin ang nilalaman. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa samahan o organisasyong politikal na ang layunin ay mapanatili ang kaayusan at magtatag ng isang sibilisadong lipunan? A. Bansa, B. Mamamayan, C. Kapangyarihan o D. Pamahalaan? Ang tamang sagot, letter D. Pamahalaan. Ikalawa, alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi nagpapakita ng kahalagahan ng pamahalaan? A. Pinagsisilbihan at pinoprotektahan ang mga mamamayan. B. Pagpapatupad sa mga batas, programa at proyekto ng bansa. C. Pangangalaga sa mga gawaing hindi naaayon sa batas ng bansa. O D. Bumubuo ng mga programa para sa kapakanan at pangangailangan ng mga tao. Ang sagot ay letter C. Pangangalaga sa mga gawaing hindi naaayon sa batas ng bansa. Ikatlo, ano ang tawag sa pinuno ng bansang demokratiko katulad ng Pilipinas? A. Prime Minister, B. Hari, C. Sultan o D. Pangulo? Ang sagot ay letrang D. Pangulo. Ikaapat, paano nailuluklok sa posisyon ng isang pinuno ng demokratikong bansa tulad ng Pilipinas? A. Pagpapamana ng posisyon sa kapamilya. B. Pagpili ng mga tao o pagboto sa panahon ng eleksyon. C. Sa pamamagitan ng kayamanan na meron ang isang tao. O D. Sa pamamagitan ng rekomendasyon ng pinuno ng isang bansa. Ang tamang sagot ay letrang B. Pagpili ng mga tao o pagboto sa panahon ng eleksyon. Ikalima, aling gawain ang nagpapakita ng tamang tungkulin ng isang opisyal ng pamahalaan? A. Pagnanakaw ng budget sa isang proyekto. B. Pagprotekta sa mga maling gawain ng mga kaibigan. C. Pagpili ng mga taong tutulungan sa panahon ng kalamidad. O letter D. Pagpapatupad sa mga programa ng gobyerno para sa kabutihan ng mga mamamayan. Ang tamang sagot ay D. Pagpapatupad sa mga programa ng gobyerno para sa kabutihan ng mga mamamayan. Ika-6, ano ang sangay ng pamahalaan na nagpapatupad ng batas? A. Sangay tagapagbatas. B. Sangay tagapagpaganap. C. Sangay panghukuman. O D. Barangay? Ang sagot ay letter A. Sangay tagapagbatas. Ika-7, sino ang namumuno sa sangay ng sangay panghukuman? A. Pangulo ng Bansa. B. Pangulo ng Kongreso. C. Punong rehistrado ng Korte Suprema. O D. Punong barangay?
Ang sagot ay letter C, punong rehistrado ng Korte Suprema. Ikawalo, bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang iyong paggalang sa pamahalaan? A. Paggamit ng po at opo. B. Pagrarally at pangungontra. C. Pagsunod sa mga itinakdang batas. O D. Pagkain ng masusustansyang pagkain. Ang tamang sagot ay letter C. Pagsunod sa mga itinakdang batas. Ika-9, bakit kailangang hiwa-hiwalay ang tatlong sangay ng pamahalaan? A. Magkaroon ng kalayaan ang bansa. B. Mawalan ng kasiguraduhan ang bawat sangay. C. Masigurong hindi na sa iisang sangay ang kapangyarihan ng buong bansa. O D. Mas mahirap ang komunikasyon ng mga pinuno. Ang tamang sagot ay letter C. Masigurong hindi na sa iisang sangay ang kapangyarihan ng buong bansa. Ika-10, bakit mahalaga ang isang pamahalaan? A. Makikilala ang bansa sa buong mundo. B. Ang Pilipinas ay kikilalanin na isang bansa sa UN. C. Masiguro ang katatagan at kapayapaan ng bansa. O D. Maiangat sa kahirapan ang bawat mamamayan ng bansa. Ang tamang sagot ay letrang C. Masiguro ang katatagan at kapayapaan ng bansa. Tayahin ang nilalaman. Basahin ang mga pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang fact kung ito ay nagpapahayag tungkol sa pamahalaan at bluff naman kung hindi. Una, ang kapangyarihan ng isang pinuno o opisyal sa ating bansa ay maaaring maipasa sa isang kamag-anak. Ang sagot, bluff. Ikalawa, ang mga batas, programa, at proyekto ay pinangangasiwaan ng pamahalaan. Ang sagot ay fact. Ikatlo, ang Pangulo ang pinakamataas na pinuno ng bansang Pilipinas. Ang sagot, fact. Ika-4, ang pamahalaan ng Pilipinas ay siya ring tinatawag na pambansang pamahalaan. Ang sagot ay fact. Ika-5, tinutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga tao. Ang sagot ay fact. Ika-6, Prime Minister ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang sagot ay bluff. Ika-7, hindi kaya ng pamahalaan na panatilihin ang kaayusan ng bansa at hindi kayang tugunan ang pangangailangan ng mga tao o mamamayan. Ang sagot ay bluff. Ika-8, pinapayaman ng pamahalaan ang mga pinuno ng pamahalaan. Ang sagot ay bluff. Ika-9, pinapanatili ng pamahalaan ang pambansang kaligtasan sa anumang panganib. Ang sagot, fact. Ika-10, pinapangalagaan ng pamahalaan ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Ang sagot, fact. 11, ang sangay na tagapaghukom ay kinabibilangan ng mga mambabatas. Ang sagot ay bluff.
Ikalabing-dalawa, ang pambansang pamahalaan ay nangunguna sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga programa para sa mga mamamayan. Ang sagot ay fact. Ikalabing-tatlo, nahahati sa dalawang kapulungan ang sangay na tagapagbatas. Ang sagot ay fact. Ikalabing-apat, ang pamahalaan ng Pilipinas ay hindi kumpleto. Ang sagot ay bluff. Ikalabing-lima, tinitiyak ng pambansang pamahalaan ang kapakanan ng mga mamamayan nito maging yaong mga nasa ibang bansa man. Ang sagot ay fact. Cartoon Solution. Magtatalakayan kasama ang mga kapwa mag-aaral sa mga nagaganap na suliranin sa buong bansa sa representasyong editorial cartoon. Iyong tutukuyin ang mga problema, posibleng ahensyang tutulong at mga posibleng paraan o aksyon para ito ay maresolba. Tingnan mabuti ang mga larawan. Journal na karunungan. Ang mga mag-aaral ay itatala at sasabihin ang kanilang kasagutan sa mahalagang tanong bilang paglalahat sa aralin. Narito ang katanungan: bakit mahalaga ang ugnayan at pagkakapantay-pantay ng tatlong sangay ng pamahalaang pambansa at mga pamahalaang lokal? Gawin ito sa iyong kwaderno. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!